medyo napaka-delikado nitong standoff ng Philippine Navy at Chinese Navy diyan sa Ayungin Shoal. Sabi nga ni Gibo Chudoro ay asahan na lang natin na palaging mangyayari itong tinatawag na close encounter. Bakit nga ba napaka-delikado nito? Kasi ito'y military ship na ito. Hindi na ito yung civilian ship na kulay puti. Ito yung color gray na mga barko, ibig sabihin pandigma, battleships na ang mga nag-encounter diyan sa WPS. Hindi nakagaya noong nakaraang mga ilang buwan na mga kulay puti na civilian ships, coast guards na mga barko ang nagbubumbero sa Coast Guard ng Pilipinas. Ngayon ay Navy to Navy na. Merong mga armas ito, mga modernong barko ito pareho. Kaya sabi ni Gibo Teodoro ay talagang palaging mangyayari itong close encounter standoff ng Pilipinas. Kung bibigay tayo ay wala ng pag-asa ang ating susunod na henerasyon. Kaya kailangan tatayo, standoff tayo against China. Narito ang ulat, atin panoorin courtesy ng UNTV with Gibo Teodoro. I'm not alarmed and I'm not surprised. Sinasabi ko na matagal na. Pakikibaka ito. We have to expect those things to happen. Hindi na naalarma at nagulat si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa nangyaring encounter ng Navy ships ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Itong Lunes, nakaranas ng dangerous maneuver at pagbuntot mula sa Chinese warship ang BRP Emilio Jacinto habang nagsasagawa ito ng maritime patrol 11.8 nautical miles mula sa katimugang bahagi ng Baho de Masinloc. Ayon kay Secretary Teodoro, asahan na ang mga ganitong pangyayari. We have to expect more of the same. I mean, alangan naman hindi natin gawin ang katungkulan natin sa ating jurisdiction sa ilalim ng batas. Hindi pwede yun. Hindi sila ba nagdidikta ng batas ng mundo? Hindi. Tama, si Gibo. At ayon sa narinig ko, ay ang China ay alam nila ng China na hindi talaga sa kanila ang teritoryo na ito, ang Ayungin Shoal, ang WPS, pero ganun din ang kanilang ginagawa. Palaging naghaharas, araw-araw, gabi-gabi, kung walang humpay ang style, ang plano ng China diyan ay walang humpay na pagharas, panghihimasok sa WPS sa ating teritoryo. Patagalan lang ito. Sabi ng China, ito'y patagaran lang. Kung sinong susurinder ay kawawa. Kaya ang China ay gumawa talaga ng maraming barko para lang sa maneuvers na ito na halimbawa pag nasira yung isang barko ay mayroon na namang isang barko kinaumagahan na pupunta diyan at ipapakita na sa kanila talaga yung teritoryo. Pinapatrolya nila yan halos araw-araw para makita ng mga Pilipino na nandiyan sila palagi. At kung bibigay na tayo ng isang dipa, susunod na buwan, 2 dipa na, hanggang sa mapasa kanilang kamay na ang WPS, ang lahat ng teritoryo dyan sa economic zone ng Pilipinas. Ang masama ay kung makuha na nila ang ating economic zone ay ano na naman yan, pagbabasihan na naman nila ang 200 nautical miles galing sa baybayin ay papunta na talaga sila sa mainland ng Pilipinas hanggang sa mapunta na sa kanila lahat ng lupa sa Pilipinas. Dinahandahan lang tayo nito, iniisa-isa lang tayo mga kababayan ng China. Ang China ay ganon din yan, parang takot din sila sa kanilang ginagawa kasi alam nila na trespassing sila. Pero kasi yan ay plano talaga nila na ganyan ang gagawin para kung magulat ang Pilipinas, matakot tayo at susurrender at mawalan na tayo, masisira yung mga barko natin. Kung wala na tayong pang diyan, pang counter sa kanila, sabi nga ni Gibo Teodoro ay expect na araw-araw or palagi nang merong close encounter ng Philippine Navy at Chinese Navy. Okay, balik tayo kay Gibo Teodoro, courtesy video ng UNTV. Sinabi pa ng kalihim na may kabayaran para makamit ang kalayaan. Ngayon, ano ang price? Kung magdesisyon tayo na madali, apis, capitulate. Ngayon, kung tinatawag natin ang sarili natin na republika at makasarinlan, stand up. Nasa stand up tayo. Ang cost nun, mangyayari ito.
Ang cost naman, pag hindi tayo tumayo, kalimutan na natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Ayan, yan ang pinaka-importante na palagi ko rin yan sinasabi, na yan ang future ng Pilipinas, ang WPS, diyan tayo yayaman, at kung makuha yan ng China, ay masolve din nila ang kanilang economic crisis at lalong yayaman ang China kapag makuha ang WPS, kasi nandyan, nakatago lang dyan sa ilalim ng karagatan ang dolyares na halaga ng mga langis na nakareserba. Kaya ang Amerika ay interesado diyan para makapag-mina. Kaya tinutulungan tayo, pero okay na ang Amerika kasi hindi naman aagawin ang teritoryo. Sila ay magmimina lang at meron tayong hati. Hindi katulad sa China na talagang kukunin ang teritoryo. Kaya sabi ni Gibo, tama ang sabi niya, na we are on stand up. Stand up. Tatayo tayo ng dalawang paa. Kaya kung tatayo tayo, aatakihin tayo ng China. So ganito na palagi ang mangyayari. Depensa tayo. At hanggang sa sino ang magsawa, di ba? Kung magsawa na ang China sa kakapasok diyan, parang mouse and cat play, di ba? Parang naglaro ang daga at pusa. Habulan palagi sa WPS, at kung magsawa ang daga o ang pusa ay meron talagang isang matatalo. Pero para sa atin, kasi napakaliit lang ng teritoryo ng Pilipinas at ng bansa at dumadami na ang ating populasyon, kailangan talaga tayo mag-expand ng teritoryo. Saan tayo mag-expand? Di sa karagatan, di ba? Pwede tayong mag-reclaim ng mga isla na maliliit, tatambakan, gawing artificial island para lalaki ang area ng Pilipinas. At kung hindi natin yan gawin ngayon, ay makukuha yan ng China at lalong liliit ang teritoryo ng Pilipinas. Kaya ngayon ang oras para idipinsa ito. Kailangan natin ng military power. Kaya kailangan sa ating gobyerno gagawa ng batas na makulong ang mga kurakot. Kasi kailangan natin ngayon ng pera, pambili ng mga makabagong gamit sa military. Submarino, mga barko, jet fighters, mga missiles, and even nuclear arms. Diba? Meron na tayong diyan sa Bataan, nuclear power plant. Kailangan lang yan i-reactivate at konting repair. At pwede na tayong makapag-harness diyan ng nuclear power na magagamit sa mga nuclear arms. Kaya ang dapat sana mayroong batas ang Pilipinas na makulong itong mga kurakot na opisyalis ng gobyerno diyan sa Senado, sa Congress, makulong or may parusang bitay para mabawasan na ang pangungurakot ng pera natin. Marami tayong pera, mayaman ng Pilipinas, kaya lang kinukurakot ang kalahati. Kaya ang napunta sa military budget ay kakaunti. Kaya binubuli tayo ng China. Ngayon na nag-umpisa na tayong with administration of PBBM, di ba? Nag-umpisa ng mag-develop ng full ang military capabilities ng Pilipinas, ay lumaki at nagiging stronger. Di ba? Marami na tayong missiles, marami tayong tangke de guerra, marami tayong jet fighters, kulang na lang tayo ng mga barko at submarino. Mga kababayan, napakamahal ng mga submarino at barko at jet fighters. Kaya kailangan talaga kahit yung mga pork barrel ng mga senador ay kunin na yan at ilagay doon sa pondo ng military para matakot ang China sa atin. Kung meron na tayong nuclear capabilities, di ba takot yan sigurado? Kasi ang inchik, hindi naman talaga yan, ang mga utak nila ay negosyo lang eh. Hindi mahilig sa gira ang inchik. Nagkaganito lang to dahil sa kanilang presidente ngayon na si Jinping ay isa sa disipulo ni Mao Zedong. Isang loyalista ni Mao Zedong na pinagpatuloy ang adhikain ni Mao Zedong. Si Mao Zedong ay founder ng communism sa Red China. Yan talaga ang founder ng Red China, ng komunistang China, si Mao Zedong. At ito namang sa Russia, si Karl Marx,
Yun din ang founder ng communism sa Russia or Union Soviet, which is si Putin din ang disipulo. Kaya itong dalawa magkaibigan to, si Putin at Xi Jinping, dahil pareho ang kanilang idealism. Ito yung komunista o communism. Pero nasa ano na ang China ngayon eh. Nasa brink of collapse. Dahil mag-aalsa na ang mga tao diyan sa China, magrevolusyon na diyan kapag patuloy itong pagbagsak ng kanilang ekonomiya dahil sa paglaban ni Xi Jinping sa tariff war sa Amerika kay Trump. Okay, balik tayo sa balita, kurtesya ng UNTV. Dagdag pa ni Teodoro, patuloy din ang pamahalaan sa paghahanda at pagtutol kung may insidente muli gaya na nangyari sa Sandy Cay. Nauna nang nagtungo ang tauhan ng Chinese Coast Guard sa Sandy Cay at nagpakuha ng litrato hawak ang watawat ng China. It is obvious which country does not adhere to the rule of law here. It is only China. Bukod tangi po sila. Valedictorian po sila sa hindi kasusunod ng rule of law. Kung may ginawang tama yung bansa na yan. Ngayon, hindi bansa, baguhin ko, yung partido na nangangasiwa sa kanila. Ngayon, of course, hindi pwede siguro akong ma-disappoint sa latest na nangyayari. Hindi disappoint yun, expected yun. Kaya kailangan paghandaan itong mga ito. No? At tutulan. Tama. Kailangan paghandaan. At palaging may resistance, tutulan, sabi ni Gibo. At balik tayo sa Sandy Cay. Ano ba itong Sandy Cay? Ang Sandy Cay ay parang ano lang ito, yung sandbar. Yung lumilitaw lang siya pag low tide na buhangin. Pero ang buhangin na yan ay mababaw yan na sandbar na parang isla ng buhangin. Ay napakababaw niyan. Pwedeng tambakan yan. Kasi sa ilalim niyan ay solid na lupa. Kaya lang lumubog siya eh. Pero kaya nga i-claim ng China yan dahil gawing artificial island ng China. At kapag makuha ang Sandy Cay, dahil ang Sandy Cay ay malapit yan sa Ayungin Shoal, kapag nagawa nilang gawing artificial island ang Sandy Cay, ay isa itong strategic na lugar na malapit na talaga sa Pilipinas. Pwede silang magawa ng military facilities, kaya tinutulan talaga yan ng Amerika at ng Pilipinas. Dahil kung mapasa kamay ng inchik ang Sandy Cay, tatambakan nila yan, papalakihin nila yan, lalagyan nila yan ng military facilities. Kaya napakadelikado, lalong lalapit na ang China sa atin. At kapag mag-claim na naman sila galing sa Sandy Cay, ay meron na naman silang 200 nautical miles galing sa Sandy Cay papunta na ng Pilipinas. Kaya maagaw nila lahat ang ating economic zone territory. Parang parang anay yung China na unti-unting kinukuha ang ating teritoryo. Parang mga anay nga ito. Pero ayon kay Gibo Teodoro ay hindi naman ang China ang masama, kundi yung nangangasiwa na mamahala sa kanila na Communist Party. Ito yung si Xi Jinping na disipulo ni Mao Zedong, ang founder ng communism sa China. Ang mamamayan ng China, hindi lahat yan mahilig sa or pabor sa communism. Kaya nga mayroong mga aktivista din dyan na pro-democratic. Yung mga negosyante ay pro-democratic yun. Gusto nilang magkapira, yumaman. Pero kinokontrol sila nitong Communist Party ng China. Kaya hindi ang China ang masama, kundi ang mga nangangasiwa ngayon na mamahala sa China na mga opisyalis ni Xi Jinping. Okay, tapusin natin ang video courtesy ng UNTV. Samantala, ngayong araw ay formal nang nagtapos ang taunang balikatan exercise ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sa loob ng 3 linggo, nagsanay ang mga ito ng Multilateral Maritime Exercise, Maritime Key Terrain Security Operation, Integrated Air and Missile Defense, Counter-Landing Live Fire Exercise at Maritime Strike. Sa lahat ng ito, pangunahing sinasanay kung papaano dedepensahan ang teritoryo ng bansa sa pananakop ng mga dayuhan. This exercise and deepen our collective commitment to regional peace and security. Today, we are forging not only stronger armed forces, but a more secure world. Naniniwala rin ang Pilipinas at Amerika
na ang isinasagawang joint military exercise ay may malaking bahagi sa seguridad ng Indo-Pacific region. Bawat bansa sa mundo, lalo-lalo na kung archipelagic ito, mas lalo dapat pag-igtingin ang pagsasanay, paghahanda at paglalagay at pag-aambag ng tamang resources para sa depensa. With that strong foundation in place, our countries work together at all ranks, civilian and in uniform, to adapt to evolving threats in order to achieve our shared security goals. Alright, so maraming salamat sa US at nandyan palagi na nakatingin sa atin. 2025 Balikatan Exercises ends today. Ngayon matapos daw na araw ang 2025 Balikatan Exercises. Mga halo-halo na to na army. Merong Australian, merong Japanese, marami ang Amerikano at marami rin ang Pilipino. Yung nabanggit ni Gibo Teodoro na archipelagic country or archipelagic area ay itong katulad ng Pilipinas na maraming pulo-pulo, isla-isla. So archipelago ay kailangan talagang pagtuunan ng depensa. Ngayon maganda sa giyera na pangdepensa ang archipelagic islands, yung pulo-pulo, kasi ano siya hindi siya yung connected. Hindi madaling i-invade ang mga isla-isla kasi merong barrier na tubig. At kung bumbahin naman ay mahirap tamaan kasi nga pulo-pulo siya, di ba? Hiwalay-hiwalay, hindi katulad kapag mainland, kapag tatamaan ng mga missiles ay maraming madamage. So ito na nga, sabi ko na bawas-bawasan ang pangungurakot. Dapat gagawa ang Senado, ang Kongreso ng batas na bawal mangurakot ang mga senador at congressman at mayroong parusang bitay para wala ng kakandidato diyan, di ba? Kasi ang kumakandidato diyan ay hinahabol ay kurakot Kaya nga ay nagiging pobre ang Pilipinas, pero sa totoo ay napakalaki ng mga koleksyon natin, mga revenue ng taxes. Pero kalahati niyan, halos kalahati, ay napunta sa mga bulsa. Pero kung lahat ng senador at congressman magsakripisyo at yung kanilang mga pork barrel ay ibigay sa ating pamahalaan at gagawing emergency fund, ilagay doon sa Maharlika Fund, which is emergency fund ng administrasyon, at katulad nito na mayroong gustong pambilhin, gustong bumili ng submarino, ay makabili agad. Kapag wala ng pork barrel ang bawat senador, na kurakot lang yan Kaya nga gumawa sila ng ganyang batas na pork barrel para sa mga bulsa nila yan Pero sa panahon ngayon na pinapasok na tayo ng China, dapat itabi muna yung kurakot mind, yung isip kurakot. Tanggalin muna yan at magiging patriotic muna tayo. Mga senador dapat patriotic, congressman, sila kasi yung may hawak na malaking mga pundo ng pera, ay itabi muna yung iniisip na kurakot, and then gagawa ng mga batas na makapag-ipon ang Pilipinas ng malaking budget para sa military. Katulad ng Japan ay nag-allow sila ng napakalaking budget para lamang bibili ng mga 6th generation fighter jets, mga barko, at palakasin pa ang kanilang armed forces dahil sa banta ng China.